Ang ekstra sa simbahan. 3 taon na ang nakakalipas, pero bawat detalye lang gabing iyon ay tila nakaukit pa rin sa isip ko. Requirement namin noon sa intro to film ang makabuo ng isang short film para maiba sa mga rom-com at drama na karaniwang ginagawa ng ibang grupo na pagkasunduan naming pasukin ang genre ng horror. Ang naisip naming konsepto, isang madreng tumalikod sa pananampalataya para sumamba sa demonyo. Para makuha ang organic at seryosong atmosphere, napagdesisyonan naming mag-shoot sa isang matandang simbahan sa probinsya. Akala namin ang pagpili sa totoong simbahan ay para lang sa aesthetics. Hindi namin alam na doon pala magsisimula ang isang karanasang hindi namin makakalimutan. Nagsimula kami ng maaga. Ang buong umaga at hapon ay inilaan namin sa outdoor scenes para masulit ang daylight. Noong mga oras na iyon, normal ang lahat. Tawanan, kulitan, at pagod sa pag-aayos ng kagamitan. Walang kahit anong pahiwatig na may mali. Pero nang pumatak ang 10:00 ng gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kailangan na naming pumasok sa loob mismo ng simbahan para sa mga internal shots. Paghakbang pa lang namin sa loob, sinalubong na kami ng amoy ng lumang kahoy, natunaw na kandila at isang kakaibang lamig na tila tumatagos sa buto. Ang tanging liwanag lang ay mula sa aming key lights na nagbubuo ng maahaba at nakakatakot na anino sa mga pader na puno ng mga rebulto ng santo. Dahil mabigat ang tema ng film at ramdam namin ang kakaibang bigat sa paligid, nagsuggest ang direktor namin na magdasal muna kami. Pumwesto kami sa gitna mismo ng aisle sa pagitan ng mahabang hilera ng mga upuan. Nagkapit-bisik kaming lahat at bumuo ng isang malaking bilog. Nakayuko ako at pilit na nagfo-focus sa dasal, pero habang tumatagal, parang bumibigat ang hangin. Sa kalagitnaan ng panalangin, naramdaman ko ang biglang pag-init ng kamay ng katabi ko. Humahawak siya ng mahigpit, halos mabaon na ang mga kuko niya sa balat ko. Doon ko napansin ang kaklase naming si Mika, hindi tunay na pangalan, nakilala sa amin na may third eye. Hindi siya nakapikit. Ang mga mata niya ay nakatitig ng diretsyo sa pagitan namin ng katabi ko. Ang mukha niya ay wala ng kasing putla at ang mga labi niya ay nanginginig na parang may gustong sabihin pero walang lumalabas na boses. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking balikat, para bang may 2 kamay na nakapatong doon, malamig, tuyot at mabigat. Pilit naming tinapos ang dasal ng mahinahon kahit na ang puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko sa kaba. Pagmulat mang lahat, agad na lumapit si Mika sa iba pa naming kasama na may kakayahang makita rin. "Nakita niyo rin ba?" bulong niya. Ang boses ay halos mapatid sa takot. Tumanggo ang 2 pa naming kaklase, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kilabot. Doon na nila dinescribe ang nakita nila sa loob ng aming bilog habang nagdarasal kami. "May mga sumama sa atin magdasal," panimula nila. Ang nasa pagitan namin ng katabi ko ay isang babaeng nakasuot ng itim, pero ang pinaka nakakadisturbo ay ang mukha nito. Ang kanyang bibig ay tahi-tahi ng magaspang at itim na sinulid, ngunit sa kabila ng mga tahi, pilit itong nakangiti ng malapad sa amin. May isa pa rawang figura na nakatayo malapit sa altar, isang matangkad na anino na walang mukha na nakamasid lang, at sa bawat sulok ng madidilim na kumpisalan, may mga mata raw na nakatingin sa bawat galaw namin. Doon na nag-collapse ang tapang namin. Hindi na namin itinuloy ang shoot sa loob. Mabilis kaming nagligpit at lumabas ng simbahan kahit bitbit pa rin namin ang takot. Itinuloy na lang namin ang natitirang mga esena sa labas, malapit sa van, para lang matapos ang requirement. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagpasya na kaming umuwi. Puno ang van, siksikan kaming lahat, pilit na ibinabalik ang normal na usapan para lang makalimot. Una naming hinatid si Mika dahil malapit lang ang bahay niya. Pagbaba niya, mabilis na umandar ang van. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang tumunog ang phone ng isa naming kasama.
Isang text message mula kay Mika. Mag-ingat kayo. Pagbaba ko, may napansin akong hindi dapat. May sumama sa inyo sa loob ng van. Nasa likod niyo pa siya at hindi siya bumaba kasabay ko. Nabalot ng nakabibinghing katahimikan ang loob ng sasakyan. Walang nanghangas na tumingin sa rear view mirror. Walang lumingon sa likuran. Hanggang sa makauwi kami, ang taning naririnig na lang namin ay ang sarili naming hininga at ang lamig na tila hindi na kailanman nawala sa aming mga balat.